350 yun. Yun yung sukat sa mata mo. No? Kagagawa lang, bago lang yun. 3,000 plus nga paggawa ko nun eh. Ay, ibig sabihin yung grado niya, 250. Oo. Meron dyan mga nabibili sa bangketa, 350. Hindi na, nakakasira lalo ng mata yun. Kung alin pa to? Reading glass. Reading glass, lalo nakakasira ng mata yun. Yun yung ito, mga kaya rin sa bangketa. Tumataas nga yung grado ko. Oo. Tsaka masakit sa ano, kahit kasi sabihin mo 350, hindi talagang sukat na ano. Dati, ano lang, 120. Oo, baba, ano ka talaga. Hindi, mayroon kasi yung mga size doon. Mayroon 150, may 100. Tumataas eh. Ibig sabihin, isusukat mo sa mata mo kung kasi sukat. Walang salamin pag Yung nga tumaas yung grado ko eh, dyan sa reading glass eh. Yung tumaas yung grado ko eh. Hanggang ano lang, Hindi ako hanggang gagamit ng ano, reading glass. Hindi ko Yan, ang reading yan, glass, ano mo lang pagka magbabasa. Sabi niya, pero yung Yung kay Karing 350 yan, 250. Hilo ka. Minsan meron Tumaas mga yung grado ko. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, bakit tumataas yung grado ko? Oo, talagang pataas yan, hindi yung pababa. Mabisa, Sa akin. bago kayo magpasalamin, matingin muna kayo sa ophthalmologist. Oo, sigurado. Check up muna kayo para sila magpapayo na magpasalamin ka. Kaya nga yung mga, Tsaka susukatan ka. kaya nga yung mga reading glass, May libre lang yan eh. nilalaglag sila eh. Binibigay lang yan eh. Pagka hindi, ano sa tanong na Pag yun. meron silang Paggawa medical ng mission sa salamin. mata, Paggawa ng reading glass lang salamin, tanggap ka binibigay. ng tanggap kasi pera eh. Pero ang the best talaga, ophthalmologist. Kasi doon mo malalaman Ophthalmologist talaga tumingin sa akin. Sabi ng doktor sa'yo Ginanong talaga ako. Tapos meron nilagyan, kang may sinunod sa akin katalata. nun. Nilagyan ng ano, papalakarin ako. Ano, glaucoma. Lakad ka, lakad ako. pababasahin ka niya. Tapos pababasahin doon, no? Malayo. At saka Malayo, malapit. tsaka malapit. Malaking letra, at saka maliit. Babasahin ka. Kasi pag nagpa-check up ka talaga, Tapos oh, ito. hindi ka makakalusot eh. Ano, hindi ka ba parang ano, tingin mo parang kang, ano, tapos yung parang nahihilo ka ba? Kung dati, Hindi, mataas. Natin ulit, tapos lalagyan na naman doon ng letra. Hanggang sa pinakamaliit na letra. Oo. Ganun ang ophthalmologist. Iba yung malapitan at saka malayuan. Oo. Palapitin ka. Hindi, iba yung malapitan ng malayuan eh. Sa Nearsighted. kanya kasi malayuan yung Farsighted. Malayo sa akin. Nabasa ko pa yan. Mahirap kasi. Energy level. Pag wala na, Ang mga ba? Taas. Parang iba yung ano nito. Sa baba. wala siya, hindi no. Nakikita ko pa. Ayun, dali. Ah, pag wala ka salamin. Tawag dito doble vista. Ibig sabihin, dual siya. Pwede sa mamalayo, pwede sa Ako naman, pag malapitan. ganyan, di ba, Bible. Hindi ko na siya mabasa. Pwede Hindi sa ko naman siya mabasa, ganyan. Hindi ko na mabasa. 300 to. Pero Saan pag ka nilagyan nagpagawa? ko to, ayan, nababasa ko Ano na. to? Ano yung sinagawa natin sa pula? Ako dyan ako bumibili sa ano, sa may Saan? Isa Pachico. yung ganyan. Mamimili ka lang kung ano sukat ng mata mo. nabasag. Reading glasses lang yan, iba Saan? talaga yung Sa Bilaskis. Sa Ugbo. Ano na talaga, May, pag May optical doon? Meron. may paglikod Yung yun. Walang bayan. Magkano naman pagawa mo niyan? 2,000 mahigit. Sa akin nga, 3,000 may dito. Buwan pa lang yun, nawala agad. Okay, start na tayo, no? 2,000 mahigit pa lang pa ano. At tayo Pinabukasan na namin ang kuha eh. Sukatan kasi. Sa akin, sa linggo, pinabalik ako. Nag-down lang ako. Nabalik ako sa linggo. Okay, Sa start, akin no? down din. Kinuha ng 40 Start na tayo. Ito na. Ganun din ako po ko. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na. Gawain po ng ating Panginoon sa gabi nito. Tayo po ay umawi. Uwitin natin yung Panginoon, minamahal kita. Minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Lumagsama ng mga pagsubok.
Panginoong Isus. Ang sala ko, iyong pinatawan, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay, bilang handog sa iyo, Panginoong Isus. Once again, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Magsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw ang saging susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay, bilang handog sa iyo, Panginoong Isus. Ang sala ko, iyong pinatawan, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay, bilang handog sa iyo, Panginoong Isus. Bilang handog sa iyo, Panginoong Isus. Ako ba si Pastor Rami sa panimulang panalangin? Spring. Kaya aming Ama, dakilang Diyos, kami po ay pupuri ka, salamat sa iyo. Purihin ka sa gabi nito at sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Maraming pong salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-iingat, sa lahat ng pagtugon mo sa aming mga pangangailangan, O Diyos. Maraming salamat sa biyaya mo na patuloy namin nakakamtan. Purihin ka, O Diyos, sa lahat sa kagalingan ng mga karamdaman at sa patuloy na paggabay mo, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos, sa gawain ito na kami po'y dinala niyo muli rito, Panginoon, na safe and sound, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na samahan niyo po kami, O Diyos, at tumayo sa aming kalagnan, ng ikaw ang banal na Espiritu, at mag-usap, Panginoon, pinilo sa bawat isa. Puring ka, O Diyos, na dakila namin ang dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. May patuloy po natin po rin ng Diyos sa galing ito. Let us continue to worship the Lord. Itong doon sa FB, sa YouTube channel, kayo po ay aming welcome sa gawain po ng Panginoon sa gabi nito. Hallelujah. Samahan niyo po kami sa papuri at pagsamba natin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. And you are beautiful beyond description. You are beautiful. Lord, hallelujah.
dalangin. Sambahin ang basa sa amin na rito, Panginoon. Ay dalangin namin, Panginoon, ang mga patuwing awit na aming inaarap sa Diyos. Ito ay inaalay namin para lamang sa iyo, Lord God. Bilang pagsamba namin sa iyo, Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Sabat ikaw may sabi, Lord, kung sa man 2 at 3 na nagkakatipon siyang dakilang pangalan, sa pangalan ng anak na si Jesus, Panginoon, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, tanggapin niyo po ang mga papuling awit ng iyo, Lord Diyos. Ito ay para lamang sa iyo. Ito ang aming tanda ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon. At dalangin din namin na mangusap po sa amin sa gabing ito, O Diyos, sa pagpagitan ng iyong mga salita na aming mababasa at mapapakinggan, Panginoon. Ikaw ay mangungusap sa amin upang kami ay patuloy na lumakas ang aming buhay spiritual, Panginoon, at patuloy na maging matatag ang aming pananalig at panampalataya sa iyo, Panginoon, habang kami ay narito sa mundong ito, O Diyos. Kaya dalangin namin, samahan niyo po kami sa Hospital God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na magsabi na, Amen. Amen. Okay, ang ating story, siya yung ating MC. Purihin natin ang Diyos sa gabi ito. Kung may muli tayong nagkita na muli sa gabi ito. Tunay nga ang Diyos ay gumawa. Siyang gumagawa para sa atin. Eh kung sa sarili lang natin, hindi tayo dadalo, diba? Kasi marami tayong gawain sa bahay. Marami tayong mga kakaharapin ng mga asikaso sa mga sa pamilya, di ba? Pero ito yung kalooban ng Diyos dahil muli tayong pinagtipon-tipon para kumain muli ng ating pagkain spiritual, hindi pagkain ng ating katawan. Kaya sabi nga, kung ang ating katawang physical kumakain ng 3 times a day, dapat yung ating spiritual din, pakainin din, diba? Ang ating kaluluwa, pakainin din ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi yan nakakain yan, para tayong nanghihina eh. Diba? Tayo nagkakasakit, nanghihina, matamlay, walang gana kumain. Tapos marami pang mga naiisip na kung ano-ano mga problema. Diba? Yun eh. Yun tayo. Yung katawan natin, gusto natin pandupay, pagkain. Pero hindi. Kasi meron na tayong dalawang pinapakain na sa ating buhay. Hindi lang physical, kailangan spiritual. Kaya di ba? Kaya sa gabing ito, dapat natin pasalamatan muli ang ating Panginoon kung paano tayo ay dinako dito, kung paano tayo muli ang isa, nakaraan wala si Brother Ramon. Ngayon, nandito siya, di ba? Tayo lang. Kaya, nalagdagan muli ang ating bilang. Yung mga nakaraang wala kayo. Si Gisa lang. 4. Ngayon, 6 na tayo. Wala naman si Gisa. Diba? Kaya, kalooban ito ng Diyos na sa ating buhay. Bakit tayo nandito para mag-share ng salita ng Diyos. Ating mga natutunan natin kaalaman. Diba? Kaya sa gabi ito, sino ang magpapatuto? Paano siya pinagpala ng Diyos? Siya, ang pagaling. Nung bagyong enteng, ako na mag-isa sa bahay. Nilayasan ako yung anak ko, napunta. Parang kinabandun na ka. Parang Pakiramdam mo na. pakiramdam ko nga parang may sakit akong nakakahawa. Kinabandun na. Natakot siya sa bagyo. Yung anak kong bagong panganak na panganay, nandun sa Bulacan, doon sa mama niya. Doon siya. Yung lalaki ko naman, hindi ko alam kung naghahanap buhay o babansada. Yung bunso ko nasa kabila, sa Black Tide. Sila ang inaasahan ko, alam na ko ibang asahan. Siyempre, pamilya mo yan. Muulan, kasagsagan. Dapit hapon na, di ko wala pang dumarating na magsusustain sa akin. Tumingala ako sa langit, sabi ko, Lord, hindi man ako pwede magbinta, umuulan, baha. Marami ako ibibinta sa bahay para makasurvive lang yung pangailangan physical ko. Sabi nga ng ating kapatid,
bukod sa spiritual, physical, pinapakain natin. Pray ako, di ko nun. Alam ko di mo ako pababayaan. Si David nga eh, magamat siya nagtago, hinahatiran siya ng pagkain ng uwa. Siguro hindi pa ako natatapos, may kumatok, bata, may dalang styrofoam. Sabi niya, Tatay Ramon, pinapaabot ni nanay. Hindi ko ano yan. Pagbukas ko pansit, saka tinapay, dito. Walang birthday. Salamat. Gutom na ako. Lumati si Ako. Wak. May uwak nga. Salamat. Tunay nga. Panginoon, sa akin din mo kami pababaya. So, kain ako. Dumating yung bunso ko. Parang tulog na ako, kumakatok. Awang-awa sa akin, sabi ng bunso ko, kumain ka na po. Tapos na, birthday dyan, binigyan ako. Kumain ka pa. Busog na ako, tulog na ako, lagay mo lang yan doon. Bukas mo na lang, mga noodle, tinapay. Sabi ko, bukas na lang yan, kinantok talaga. So, yung Panginoon talaga, hindi mo pababayaan. Talaga naman na, sa akin, nag-aalala ako, bahay dahil sa physical ako. Pero, hindi ko matok eh. Bata. Pero salamat. Yun, nakakain. So, walang imposible sa Panginoon. Yun lang po. Amen. Amen. So, ni brother ako, sabi nga, pag walang-wala ka talaga, alam mo yan ng Diyos, na wala ka, may padalang uwak yan. O sabi yan, di pa niya natatapos, may kumakatok niya, di ba? Isang ebidensya ng ating Panginoon na may ginamit ang Diyos ng bata para matugunan ang pangailangan ni Brother Ramon, di ba? Kaya huwag tayong mangamba. Tiwala lang tayo sa Panginoon, di ba? Eh si David, di ba? Yun tayo, sabi nga huwag lang tayo magmurmur dahil pag lagi tayo nagmumurmur, parang hindi bibigay parang walang dumarating sa atin. Sabi, binigyan ka na, nagmumurmur ka pa. Paano pa kaya bigyan kita ng napakarami magmumurmur ka pa kaya, di ba? Kaya sabi na, ang binibigay ko sa inyo ay sapat. Kaya huwag na kayong humanap pa. Kung anong nandyan, pasalamatan mo, parang natanggap mo sa araw na ito. Diba? Kaya, ang Diyos talaga, gumagawa talaga din ng paraan para matugunan ka. Diba? Minsan, pati nga sa prayer na yan natin, minsan, nandyan na, minsan, naantay pa natin. Ganun. Kaya, rin ng Panginoon dahil mapalad tayo na nandito tayo, nakarinig pa ng salita ng Diyos. Kung tutusin yung sasarili natin, kung hindi tayo tinawag ng Panginoon at pinili ng Diyos, wala tayong ganito eh. Diba? Matutulog na lang ako eh. Manonood na ako ng TV kasi maganda palabas eh. Diba? Pero hindi. Ginagayad pa rin tayo ng Diyos para makadalo, makarinig ng kanyang mga salita para mayroon tayong matutunan sa ating spiritual na buhay. Diba? Di po rin ang Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, problema, bagyo man, ito sabi nga, huwag tayo magpatalo. Sumunod, kahit anong mangyari. Sumugod, sabi kumbaga, sa isang sundalo, lumaban ka. Lahat tayo lumalaban dito sa mundo. Kaya nga, sabi nga kanya ni brother, punta rito, yung payat, yung payat na may anak, na kay Akay. Si Berne. Berne, halos maiyak-iyak kanina. Yung pastor, yung sister, mayroon pa siya, yung pabango, kasi hindi nga maibenta. Diba, kasagsagan ng bagyo. Wala daw siyang tapos yung anak daw niya, pinakatungan. Diba, sabi niya, sister, ba mayroon tayong pwede ka magsumbong? Oo, pwede magsumbong kasi anak daw niya, ng kapatid niya, pinaratungan, ibumukol daw dito. Sabi ko, katulad yung kasister natin, niya, sinampal o sinuntok.
ikaw na dito kanina. Alas mangiyak-ngiyak. Alas maano ba siya, nag-ano ba? Tama, alas 12. Sabi, nag-ako ng gulay. Ako, bigyan kita ng gulay, bigyan kita bigas para may ano, sabi niya, dito ka na lang kain. Sabi niya, ayoko. Oh, walang mga anak ko doon. Sabi ko, sige, bigyan lang kita ng gulay. Luto kasi guluto pa ako ng gulay. Tapos bigyan ko ng bigas para na makakain sila doon. Isa naman kakain ako dito, yung mga anak ko hindi doon, sabi niya. Kaya po rin ang Panginoon, sabi ko, i-ano mo yan sa ano. Sa susunod na gawin pa yun ng kapatid mo, yung anak mo, iyan mo na sa barangay kasi may bawsi tayo. Hindi ko mo hayaan na ganun niya lang yung anak mo. Kasi yung anak daw niya, di ba yung anak niyang bunso, pag nakatingin yan, ganun. So, parang kinalaman ng ang sabi daw ng kapatid niya, parang nangaasar daw yung anak niya. Tumitingin lang daw yung anak niya, nangasar na ba yun? Kung ganyan talaga yung anak niya tahimik, pag tumingin yan, akala mo, yun yung pinagagalitan ng kapatid niya, kaya ginanong daw. Kaya dito na bumupol. Ayun ang isa pa niyang, isa pa, mura daw siyang, kasi minsan wala daw siyang kita. Uy, ng Panginoon, pasalamat ka pa rin sa Panginoon. Anong natanggap mo ngayon, pasalamatan mo rin. Buti nagawi ka rito, sabi ko. Sabi niya, oo nga, sister, sabi niya. Sa sharing lang tayo, huwag ka mawala ng pag-asa. May darating na yan. Lahat naman tayo nakakaranas ng bagyo man ito, Bakit? Ikaw lang ba na bagyo lang tayo? Pero huwag kang sumuko, sabi ko. Ang mundong ito talaga nandito lahat ang kahirapan. Pero tinitingnan tayo ng Diyos kung nasaan ka. Kahit saan ka magpunta, sa ayaw mo sa hindi, sabi ko, alis din tayo rito sa mundong ito ng kahirapan. Ang mahalaga, meron kang Diyos sa buhay mo. Tatawa na lang siya. Tawanan mo kung imukmuk yung sarili mo. Sabi ko sa kanya, lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Pasalamat siya. Sabi ko, okay lang. Basta mahalaga. Kaya nakapunta ka rito, sabi ko. Kaya sa rin ang Panginoon, sabi niya, bukas po daw siya. Church daw siya. Kaya rin ang Panginoon, sabi ko, huwag ka mo ng pag-asa. Ganun tayo dito sa mundo. Yung mga unbeliever na dyan wala na mga Diyos yan pero umahangal din yan. Tayo pa kayo. Hindi na, iniinda nila yung sakit dito sa mundong ito. Tayo, mild na. Pero, pinaparanas talaga sa atin yan. Sabi ko, si Hob nga, di ba? Nakita mo si Hob. Daming, pininsala sa kanya. Pati asawa niya, inaano siya. Tapos binigyan pa siya ng karamdaman. Lahat ng ari-arian niya. Nawala lahat. Pero, niliber siyang nagmurumang sa Panginoon. Ganyan ba tayo? Sabi ko sa kanya kanina. Darating din ang para sa atin. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sabi niya, basta, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya pa rin ang Panginoon, dahil kanina yung talaga parang naawa din ako sa kanya kanina. Ano magagawa natin? Lahat tayo ganun, nakakaranas tayo ng ganun bagyo. Sabi niya, meron daw siyang card. Sabi niya, salamat yan, may card ka para sa barangay nila. Isa rin na source niya. Kaso iniinda niya yung araw-araw. So, daw siyang hanap buhay. Kaya, puri lang Panginoon, sabi ko, magtiwala ka lang, huwag ka lang sumuko. Kasi kung susuko ka, sabi ko, talo ka. Magiging katulad sa labas. Kaya, puri lang Panginoon, dahil, siyempre nakaka-appreciate din tayo sa mga kapwa nating mga Kristiyano na kumbaga sa sarili nila yung hirap na. Di ba? Hirap na talaga. Mahirap bumangon. Parang gano'n. Pero, Lord, sabi ko, tiwala lang kami sa'yo. Lahat ganito talaga ang mundo. Tiwala lang. Kaya, pero ng Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga problema natin dinadanas, nandiyan pa rin ang Panginoon nagpapaalala sa atin. Amen. Yan. Sino pa? Si Pastor. Ito nagpasa mo yung asawa. Hindi ka muna pa gano'n. Ayun. Ganun yan Ayun. Galing mo sa kanya. Oo, ano. Yan. Yan, pa ganun. Tapos siya, si Mr. Carregio, di sa'yo. Yan na nagtutulog. Sige na, wala magtulog. Pa ganun. Wala magtulog. Sana ako na. Nagtutulog. Nawala si Nagkaroon ng gabi na ito.
lugod ako rin magpasalamat na sa Panginoon na yung time na yung talagang, di ba, naglakad kami sa dito. Kasi may, yung lakad niya, kailangan talagang may, magkakaroon kami, parang nag-pray na lang tayo. Pray. Nalangin talaga ko pag umakyat ko. Siya bukasan. Parang wadi-wadi. Wala naman mamatay sa gutom eh. Timing talaga to. Kung ano na naranasan sa building to, mas natatakot din siya. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi tayo mamatay din sa gutom. Ang importante, ano lang tayo, wala. Hindi natin alam kung sino yung pinagkaloob sa Panginoon. Yung time na gabi na, andyan na nagbibigay ng pagkain, birthday-han kasi. Hindi rin kami kumakain. O, di ba yung sabi mo yun? Hindi rin kami kumakain eh. Nandyan yung pansit, nandyan yung spaghetti. Hindi mo kumain noon. Yung time na yun, lumapit yung manugang ko. Ako sana maglalapit, nakita ko sa cellphone. Sabi niya, bigla nang umakyat yung manugang ko, Ma, mayroon ka kang O sige, pag tama-tama, makakabili tayo ng pagkain ngayon. O sige, kunin ninyo na yung pera. O i-withdrawin ninyo na. Kinukuha nila. Lumilinis lang. Malakas ng ulan. Tulong malakas ng ulan talaga. Bugso-bugso ng ulan. Basang-basa talaga sila. Ayaw ko lumabas. Kayo na pumunta si Laya. Bumili na kayo ng bigas doon. Galing na sa trabaho yung anak ko eh. Bumili siya talaga ng pagkain, ulam. Ayun. Parang sabi ko, Lord, parang hindi ko lang hinihingi ito sa iyo ng pero nag-survive ka pa rin. Andiyan talagang dakila talaga siya. Hindi mo maalam eh. Hindi mo nga alam. Hindi mo alam na bigla na ganyan may place darating, na-blaze ka, na pinagkaloob ka ito, kailangan talagang masurvive yung araw. Hindi naman tuwing araw-araw. Sabi ko, sabi ko, Lord, itong pinagkaloob mo sa amin na biyaya ng pagkain na ito. Na-bless kami, higit pa sa lahat. Nawa itong aking asawa ay magkakatrabaho na makasimula. Nawa'y pagkalooban mo. Yung time talaga na kasi ito, minsan nagsasalita ko, Lord, may marami pang lalo na yung pupunta sa ospital, yung asawa ko, hindi na rin ako sasama kay yung pamasahe nila, siyempre 3 kami, pamasahe pa. Ulan-ulan. Sila na yung dalawang pumunta doon, ikakasya yung pera. Para matapos yung problema niya, hindi siya papayag din nga hindi matapos yung problema na yun, pinapalakad yung sigador. Ngayon, ibabalik daw sila sa September 11. Una, sabi ko, birthday mo pa. Sabi niya, birthday ko, aalis ako, aalis ka rin. Ilang birthday? 11. Birthday niya, pupunta sa ospital. Miyerkules? Tapos ako naman sa team champion. Nandun ako sa office kay Rosalie. Mga team, lang yung champion. Mga team, lahat ng mga team kami. Nandun ako, nagkawatak, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa lagitnaan namin. Kahit pagsubok naman ay harapin namin. Pinakayanan ko, mas magmatim kung ano mo yung panahon na yung pagsubok binigay mo sa amin. Hanggang ngayon, tumatanda na lang may pagsubok talaga dumarating. Kaya namin to. Naway hindi mo kami babayaan sa pang-araw-araw, lalo na sa pusugan. Pusugan namin, mga pamilya, lalong laging kami iningatan sa anong oras. Yun talaga ang best na talagang papasalamat ko sa Panginoon ngayong araw na ito, lalo na ngayong araw na ito. Amen. Amen. Ito ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat din sa ating Panginoon dahil binigay niya rin yung nararapat na biyaya sa akin. Tama naman sinabi ng asawa ko dahil kahapon nasa PGH kami, talagang walang almusal, pamasahe, hindi namin magalaw. Kasi mo sa PGH. Kasama ko yung anak ng anak, yung bilong-bilong ng adik. Bakit nagpunta ang PGH? Ano, psychologist.
Tapos, nung nagpunta kami, hindi ko inisip na, hindi ko inisip kung nasa isip ko. Walang mawawala sa, sa mong tanong. Tinanong ko, Sir, saan mo ba banda kung yung CPU? Doon yun sa may emergency sa banda. Pasok kami. Pasok kami. Kahit nag-antay kami. Gulat ako, sabi ko sa anak ko, dito ka lang, iwan ka. Kasi wala tayong mas bawal, walang labas ako. Pagdating ko, kasama kami mga pasyente doon sa binigyan siya ng tinapay. Sabi ko, kumain ka. Take it eh. Bumutantay mo ko. Okay lang. Kagitin mo na yan. Pasalamat tayo sa Lord. Dahil may taong siguro nagmamadali dahil tinawag na rin. Binigay sa kanya yung tinapay. Ako hindi ako kumain sa tinapay. Sabi ko, sip-sip ko, ito na lang kumain na ako. Kaya. Dahil sa pagantay namin, pumasok kami doon sa mga hospital na yun sa CPU. Tinanong kami. Ang tagal namin nag-antay. Alas 8 lang nandun kami. Alas 11 na, kakalang kami na. Hindi pala kami sakot. Pinapunta kami sa kabila, sa power. Layo no, nakakarin namin. Sabi ko, maaga pa, nakakarin namin. Kaya pa, sa takot ka. Tayo sa kabila, mali yung pinasukan natin. Tama na may pinasukan namin. Kaya lang hindi sakop ng sa kaso namin, hindi kami. Ang tinatanggap lang nila yung anak na inabuso ng ama sa tao, di kaya bata na dinampot ng pulis. Tapos inabuso ng pulis. Yun ang sakop nila. Sa amin, hindi naman namin kaano-ano. Doon kami pinapunta sa OPC. Pagdating naman doon, walang doktor. Pag may pulis, sabi niya, balik na lang po kayo sa mga. Ang sinabi mo, magsara na kayo. Hindi na ano. Layo nila para namin. Sara na kayo. Hospital, walang doktor. Magsara ka na. Ginawa namin, nagantay lang kami ng mga Klaseng hospital, walang doktor. 30 minutes. Binigyan kami ng appointment pa. Hindi lang hospital yun. Schedule. Walang doktor. Kaya muwi ka agad kami pero utang na talaga. Masakot yung BGH. Ginawa namin, daan tayo kay nanay. Para ano talaga yung... Pero medyo ano naman. Matindi ng PG. Parang private na rin. Private talaga yun. Private. Pag yung binayaran ko dyan, yung dalawang anak niya dyan. Public yan dati. Yan, private na. BGH. Private yan, kahit yung kuha ng dugo. Semi-private. Magkano isa? Parang 2.5. private na nga. Semi. Semi yun. Yung laboratory lang sa dugo, 2.5. Sa ihi, magkano? Dapat 1,000. sa Kasi Osiris. ako nga yung nagpa-ophthalmologist ako dyan. 1.5 dapat may green card ako. Ang blue card. Talaga Bigay ng kapatid. Walang bayad. Binigyan naman, wala namang bayad. Semi-private yun. Kaya lang Request yun eh. Yan sa ano, gano'n. Parang mother and child. Kaya ginawa ko. Sara Kaya na kayo. Wala kayong tumawag doktor. ang opisina namin. Sabi ang mga Antonio, may biyahe ka ha. Ay, tapos salamat mo. Binigyan ako ng pagkakasip. Kaya sabi ko, sige. Kaya nga, tawag na naman yung supervisor namin. Mga Antonio, biyahe ka ba? Sabi ko, saan nandito ako sa PPOC? Hindi, ikaw tanongin ko sa makakabiyahe ka ba? Oo, sir. Sabi ko, mamayang gabi pa ba takbo niyan? Oo, kahit mamayang gabi mo na ipatok. Pwede naman. Sabi ko, salamat Amen. biyaya ko at pag-uwi ko. Kaya survive naman. So
Sabihin mo lang, kailangan mo na magbubuhat ng container ba, tawagin mo lang kami. Buhatin namin para isang pa doon sa ano mo, trailer. Kaya nga, Tigisa sila. Buhat mo pag container. Tignan natin, subukan mo. Wala mo masama subukan eh. kaya nga, inano ko. May power. Nagpasalamat ako kay Lord. Container galon. Container na ban yan. Yung malaki. Oo. Dahil sa kabilaan sila bubuhat eh. Kaya yan? Wala, Kaya hindi pa sa, kaya. kaya kanina, pagdating na sabi ko, uwi na ako. Baka walang pagkain sa bahay. Wala nga. Inangat ko yung pagdating ko. Kaya naman, sama mo kami. Pagka nawala ka ng preno, kami gawin mong preno. Ikalang mo kami sa Ginawa buko. eh. Isa pa rin yan na pinasasalamat ko sa Panginoon. Dahil kahit may diferensya yung truck na inawa. Pastor, ito na. Kalang. Nagawa ko siya ng ano, dahil hindi naman pinagkaiba sa unit ko. May diferensya, may naramdaman ako hindi maganda. Pero, Dahan-dahan lang. Bigas na naano ko niya pa yan. rin, kabisado ko naman. Sabi Ano ni yung driver sira? yan. Kaya, nakipasalamat ko din, sabi ko na, tuwing aalis ako, dasal muna. Lord, lalakbay na naman ako, ito na ako bahala. So, bye-bye, ligtas sa pamamakal, lalo na may kasama rin ako. So, bye-bye. Iligtas mo po kami sa ano mga disgrasya. Kaya pasalamat ako at nagpapag-uwi ako kahit konti. Nakaraos. Tapos yun nga, sabi ng asawa ko, nandaan si Pastor Romo dito, punta daw tayo dito. Kaya sabi, ano, Pumunta kayo Nantok ron? na siya. sabi Nantok ko, antok na. Sumama ka na lang sa akin. Halika na. Sumama na Pumunta ako. kayo ron? Wala pala. Walang tao doon. Mag-isa daw sa pumunta doon. Nagmapuspon daw. Kahit antok na antok ako, sabi ko, sige. Hinihila ko lang yan eh. Tama ko. Gulo-gulo kasi yung schedule nito. Pumunta sila doon, wala rin tao. Ako na una ron. Siya lang nauna. Kaya Napuspon nga daw. Kaya Dalawa nga kami. nakapag- Saan ba tao? Dito wala nung tao. Babae karap namin. Eh, ano na yun, antok na antok ako, wala pang tanghali, ano sa tanghali. Kaya, tumubo muna kami doon sa mga so, kumain kami dalawa. Tapos bumili na rin kami ng bigas para kain yun. Salamat din ako sa Panginoon. Yung anak ko, kapag uwi din ng bigas, kaya nadagdagan yung binili namin. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Amen. Ang gusto talaga, pag walang-wala na talaga, gumagawa siya ng paraan. Amen. Beto ng Panginoon. Si Pastor. Ako, kapagpupulit ko salamat sa Panginoon. May piksa ako ngayon. Hindi ako makangko ng Salamat alis. sa Pastor. Kailangan Salamat sa mo pa piksa. yun. Salamat. Dahil ilang araw na ako nilalaglag. Ito laki oh. Ganyan na kalaki. Ginawakan ko rito. Ang laki po. Ano na siya ng mantika, Pastor, mantika lang. Naghahakot na siya ng, ewan ko, nana siguro. Or ano. Kala ko, pamukit. Dapat yan eh. Ininuman ko ng ano Tapos yan. hindi ako, Sisili. uminom May ako ng libo gamot. yung gawel. Kasi yung sa akin, ganyan eh. May pigsa sa ilalim. Uminom naman ako Lagyan ng gamot. ko yung gawel na wala. Antibiotics. Bukol Uminom yan ako. eh. Amoxicillin at saka Yung pinamit kasi. May pinamit. para Pero, sa kirot. Okay no? Okay ng Panginoon no? Kasi ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa wala naman din tayo hanap buhay, di ba? Paano tayo sa babae? Ako hindi ko na iniisip yun kung may kakainin o wala eh. Wala na rin sa isip ko yun eh. Ang lagi nasa isip ko yung gawain. Yung paano ba gaya bukas ako na-invite na naman. At yun ang iniisip ko yung gawain. Kaya nag-visitation kami kanina. Purihin ng Panginoon dahil na-provide naman yung pangangailangan. Huwag nga lang tayong maghanap ng makontento tayo kung ano lang yung nandyan. Di ba?
Huwag na tayo maghanap pa ng ano pa. Sanay naman tayo mag-fasting. Fasting muna. Ganun lang yun. Fasting ka 2 araw, okay lang yun. Fasting ka, mag-prayer ka. Fasting lang na wala kang kakainin. Dumarating talaga sa time natin yun. Pero ano po puri. Masalamat sa Panginoon, no? Tsaka yung asawa ko, no? Actually, tapos na yung kontrata niya ngayon dun eh. Itong buwan na to. Pero hindi yata siya paalisin eh. No, puri ng Panginoon, no? Kasi dapat, Hindu na siya eh. Pero ayaw siyang bitawan. No, at siguro sa hindi ko wala siyang day off ngayon, baka sa 29, birthday niya sa 29, baka makauwi siya. Hindi natin alam. Linggo yun. Linggo yun. Sabi ko nga, umuwi ka. Kasi hindi pa raw niya alam yung sistema naman. So, puri ng Panginoon, no? Tsaka ang talaga pinagpapasalamat ko lagi sa Panginoon, yung nangyari sa anak ko na na-survive siya sa motor. No? Na-survive siya. Tapos yung aking nanay na nabalitaan ko malakas pa naman. No? At saka yung kuya ko na lang talaga hindi ko pa napupunta, hindi ko alam kung nangyari sa operasyon niya. Tapos yung tawag dito yung nanganak, no? Tsaka yung bata, kaya lang yung bata nasa hospital pa rin, malaki ng gastos, no? Kasi yung bata binibreastfeed, pupunta rin yung ina, i-breastfeed lang, tapos i-breastfeed Hindi pa na ano. hindi pa mano pa yung bata. Oo, pero naka-incubator. Binubuhat na, pinakita na buhat na yung bata no? Kaya lang medyo may katigasan din yung ina ang bira. Mga mabinat pa, dinudugo daw. Gabi na, nagsiselfone pa. Binat talaga. Bibinat. Parang ano ba? Sabi ko, ano ba yung... Sabi ko gano'n. Baka akala nila, doon pa lang sa gastos, no? Kaya walang-wala talaga. Dahil doon nga na ano sa kanya. Yung babayaran pa sa ospital, yun ang Nako, masakit yung doon. bill niya, Oo. ilang Sa ba hospital yun? Sa 13 Cavite. No, so puri ng Panginoon at alam po ako, hindi ako tawag dito. Alam ko ipo-provide ng Diyos yan, Amen. no? Pag nilalapit sa ano yan, wala kang ano. Ipo-provide niya yan, makakalabas at makakalabas yan. Hindi ko Nalapit lang yan. kasi pagka ganong hindi na sila palabas, takas na nila. Ito sa mga... Joke lang yun. Ilagay nila sa ano, sabi Kasama pa yung ano. Sa basket. hindi sa kumot, ganun mo. Diba? Kala nila damit lang, yung pala bata. Okay po rin ang Panginoon, no? sa kanyang kabutihan. So, yun lang. Sama na tayo sa ating pasalamat din ako. Salamat din Sa sa... bawal na, hanggang dito lang daw. Salamat din sa Panginoon dahil sabi nga, doon mo malalaman yung mga totoo naglilingkod sa Sain mo na Diyos. yan. Paupo. bago pa lang, sister. Doon mo malalaman kasi yung mga totoo naglilingkod sa Diyos, yung doon sa kawalan na, yung walang-wala ka na talaga. Ikaw ba magpapatuloy ka pa ba sa paglilingkod sa Panginoon kung wala ka nang makain? Kasi iba kasi, hanggat may nakakain, ipapatuloy sa paglilingkod sa Lord. Pero pag wala na, Hindi na sumusunod. umaayaw na. Umaayaw natin. Kaya sabi nga, doon talaga malalaman yung totoong naglilingkod sa Diyos pagdating ng kawalan. Pagdating ng kawalan. Kung sabi ng Panginoon, hindi ka naman iiwan. Hindi ka na sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Importante doon, patuloy ka lang. Kaya yan, nagpapasalamat kami. Sabi ko nga sa mga kay Pastor, doon natin malalaman yun yung totoo talaga naglilingkod. Yung walang-wala ka ng makaga. Tulad nito, wala na kami talagang, nagtsatsaga na lang kami sa stick ng kape. O, sa pastor, stick kape nyo lang ito. Baka dahil dito, hindi na tayo makapaglingkod kay Lord. No? Pero sabi nga, kung yun nandyan, salamatan. Kaya, so, purihin ang Panginoon sa mga pagpapala. Alam ko naman ay talagang pag desidido mo ka talagang ibigay mo buhay mo kay Lord, hindi ka niya taga iiwan. Alam ko naman yan, mula nung ako maglingkod sa Panginoon, hindi niya talaga ako iniwan, ni pinabayaan man lahat. Tinutubo ng Lord, kaya salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya
ng Panginoon. Sa, Dahil mo sa tawa yan. Tawa natin. dadako na tayo sa mahalagang salita ng Diyos. Ito yung ating pagkain na spiritual. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin basahin ang ating teksto, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga kami ay pasalamat sa kabila ng isang linggo na dumaan sa aming buhay, yung bagyo. Subalit nariyan ka patuloy na inilalayo mo kami sa mga bagay na ikapapahamak namin, Panginoon. Dahil meron kang malalim na plano sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Salamat po sa aming kinaharap ng isang linggo. At ito nga ay nagpapatuto kami sa bawat isa. At sa gabi ito, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita na meron kaming matututunan. Balik, bagong lahat, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Yes, Lord. sa aming mga nasabi na isip, na gawa, kahapon, kanina, o sa susunod pa na araw. Kung paano mo po tinuruan ang puso ni Haring David. Bagamat siya'y tinaguri ang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kamay ni Bathsheba at sa kamay ni Urias. Paano pa kaya kami, Panginoon, na ang iyong awa lamang siyang nananalaytay sa amin at ang iyong awa lamang siyang bumuhay sa aming kaluluwa. Bagamat dating patay dahil sa minana naming kasalanan sa aming unang magulang na sa ganapin. Kami mo, Diyos, namamangha kung bakit nyo kami kinaawaan. Bagamat natagpuan nyo kami na makasalanan, namuhay sa kasamaan. Subalit ang sagot nyo, Panginoon, ay wala lang. Gusto nyo lang kami, Panginoon. Yun nga po dahil gagamitin nyo kami bilang kasangkapan, mapalawak pa namin na may pahayag ang mga salita, ang tinig ng aming Panginoon Kristo doon sa mga taong inihanda mo rin ang kanilang puso na marinig nila ang iyong mga salita. Na kami, naamin namin na kami ay magiging kasangkapan mo, hindi upang kami ay maitaas, hindi kayo ang aming maparangalan, kayo ang aming masamba, kayo ang aming mataas. Huwag sa amin, Panginoon, huwag sa amin, dahil bikas kaming palalo. Kaya nangyari po ang kalooban mo. Sa mga oras na ito, samahan mo po kami na buksan mo ang aming kaisipan, na magtutulong-tulong kami na magbigay ng kanyang pananaw sa aming pag-aaralan, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan po natin ang aklat ng Santiago. 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 James. James chapter 4, beginning verse 13 hanggang 17. James chapter 4, Amen. beginning verse 13 hanggang 17. Babala laban sa Babala, laban, tsaka palalo. Amen. Nariyan na kayo? Amen. Okay, sundan niyo po ang aking binabasa. Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganitong bayan. At kami ay mangangalakal, anak buhay. Mangangalakal doon ay 1 taon at kikita. Gayon may hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung lulubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng inyong pagmamalaki ay masama. 17, ito yung susing talata natin, ha. Kaya ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya.
Si Santiago po ay mahusay na apostol ng ating Panginoong Kristo. Hindi lamang po apostol, kundi mahusay siya bilang pastor. So, nakita ko rito na maraming Kristiyano, o hindi ko alam kung Kristiyano ang pagpapakilala nila. Hahanapin natin na kadalasan sa ating mga Kristiyano, wala tayo nito. Kaya pamagat dito, the true attribute of the Christian believer. Sa Tagalog, ang tunay o ang totoong katangian ng totoong Kristyanong mananampalataya. Marami sa ating minsan ang nawawala. Minsan, mismo, tatanungin natin ang ating sarili, Kristiyano ba ako? Pero, tinuturuan tayo ng Diyos na dapat ang isang tunay na Kristiyano, ito ang ugali na ginagamit ng Diyos ang kanyang alagad na si Santiago para meron tayong malaking matutunan. Kasi kadalasan tayo, bago ko ibigay yung tanong, nasasagutin ko. By hook, by crook. Alam nyo ba yung by hook, by crook? Wala tayong pinagkaiba sa dati nating pinanggalingan na reliyon. Lalabas tayo ng bahay, hindi nga tayo nagpapaalam sa kasambahay natin kung saan tayo pupunta. Ugalian natin ng paglabas ng pinto, sign of cross. Diba? Nagmamalaki tayo eh. O doon, di pa nga ata nananalangin. Kaya nga, ang tao pagka ganun, tawag ni Santiago, palalo, mayabang. So, ang key verse natin, di ko na patatagalin, sabi ng 17, dalihan natin ng 17. Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan. Totoo yun. Babaliktarin ko ang tanong. Eto ang sabi ng 17, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Babaliktarin ko ang tanong. 17. Babaliktarin ko ang tanong. Ano ang mabubuting gawa na pwede mong gawin na hindi ka magkakasala? Ano ang mabubuting gawa? Nakakaalam ka ng mabuting gawa. Kristiyano ka. Tandaan mo yung mabuti, nagsasalamin sa atin yan dahil ang Diyos ay mabuti. Sumasalamin sa iyo. Sabi ni Jim, nakakaalam ng mabuti, hindi niya ginagawa, kasalanan sa kanya ito. Ay, ito ang tanong ko. So, para di tayo magkasala sa harapan ng Diyos, ano ang mabubuting bagay na dapat natin gawin na hindi tayo magkasala sa Diyos? Nga, malaya kayo sumagot kasi nga, ganyan talaga ako magturo. Gusto ko na hindi lang ako nakakaalam. Pinag-aralan ko. Gusto ko yung emphasize sa inyo. Kumbaga, kukuha ako ng tanong, pupukul ako sa inyo at sasagot kayo. Kaya parang pukul. Ano raw yung mabubuting gawa na hindi ka Ano tama? ang mabubuting gawa? Na hindi Alam mo yung Na mabuting hindi- gawa? Nasa iyo yun eh. Kasi ang kabutihan nga ng Diyos bilang attribute ng Diyos, ang the goodness of God, sumasalamin sa atin. Ano yung mabubuting gawa na hindi ka, ano yung Na dapat mong gawin Na hindi na ka hindi ka nakakasala. nakakasala. Bilang isang Christian, kasi may mga Kristiyano, totoo lang, bato-bato sa langit. May mga Kristiyano, Nagawa naman mabuti. buwa-buwa. Tama? May mga Kristiyanong buwa-buwa. Sinungaling. Maling, ang uo niya, bukas. Sabi pa sa Bisaya, ang buwas, inaumagahan, ano na? Buwa. Wala na yung is. Buwas! Buwas. Alala ko yung mga Litinyo.
Abot, nasabot ka mga litin yung mga waray-waray. May tindahan nga, nakalagay pa yun. Waray utang niya na, buwas nila. May kinabukasan. Kung pwede na utang, hindi, buwas ulit. Maraming bukas eh. Tawag doon, buwa. Maraming Kristiyanong ganyan. Tinuturoan tayo ng Diyos na maging attribute, yung katangian na dapat sumasalamin sa atin, ito ay mailapat na ginagamit ang ating apostol na si Santiago para Ibig sabihin, attitude mo. attitude. Dapat yun eh. Attitude Kasi mo. pag hindi mo ginagawa yan, tatawaran ka ng tao. Yung mga Kristiyano, eh, parehas lang din naman natin yan. Ang karamihan kasi ang mga Kristiyanos ngayon, magugulat ka lang eh. Kahit iglesia ka nakikita ko. Kaya nga dito ko talaga nakikita na inay gagawa ka ng makabubuti sa iyong sarili. Halimbawa ako, hindi ko kaya magsinungaling. Pero yung nakita kita, ginawa mong kasalanan sa isa, hindi mo inaamin. Ang tanong doon, tama ba yung ginawa mo? Bilang Kristiyanos ka? O, ako Kristiyanos ko. Ang tanong ko sa sarili, saan ba yung banda ang totoo? Saan? Sabi ko, Kristiyanos ka. Kaya mo yung kinakalululo yung ginawa mo sa sarili mo? Ang kalaban mo yung sarili mo, lalo na ang Diyos ang Kalaban natin sa magpapahamak sarili sa'yo. natin. Hindi kami. Kasi hindi ko nakikita yung kabutihan sa maging Kristiyanos natin eh. Kasi maging Kristiyanos ka, maging totoo ka. Hindi yung mali mo, hindi nakakala mo ang tama. Tinatakpan mo yung kasalanan mo. Yun yung naabot side niyo na yung naabot niyo yung paragraph question ko sa Oo. inyo na ano yung mga bagay na mabuti Hindi na nagbago. pwede mong gawin na hindi ka magkasala sa tao, hindi sa lahat sa Diyos. Ano yun? Ayo, pastoralan. Yan yung kasalanan na hindi mo Hindi mo kailangan mabuti. Yung mabuting gawa, ba, mabubuting bagay, alam mo yan eh, nasa lahat puso ng mo yan bagay. eh. Na pwede mong gawin na, ito gagawin ko to para para maging attitude ko bilang marka sa akin na Kristiyano. Mahatak, bigla lang mahatak sa isipan mo yan. Kasi Hindi yung ka magkakasala. mga Kristiyano kasi Parang ano lang sila. na may ginagawa silang mabuti, hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Mayroon tayong ginagawang mabuti na kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung mga ginagawa natin mabuti, hindi kalugod-lugod sa Panginoon? Pero dito, may gawain nga tayo. Pastor, atin ako. Diba? Pero dahil nga, meron siyang ginagawang mabuti sa bahay nila, ginagawa niya kasi hindi mabuti. Hindi mabuti. Para bang kasi mayroong sa tingin natin, akala natin mabuti, hindi na makalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin, yung mabuting kalugod-lugod sa Diyos, yung ganitong ginagawa natin, ito yung kalugod-lugod sa Panginoon na alam natin na mayroong gawain para sa Panginoon, pero hindi natin ginagawa. Hindi natin ginagawa. Ano ginagawa natin? Gumagawa tayo ng mabuti na hindi naman sang-ayon sa Diyos. Naakala natin, tama. Diba? Bilang Kristiyano, yun ha? Bilang Kristiyano. Kasi bilang Kristiyano kasi, ang mabuting gawin natin, yung meron kasi tayong mga pangako sa Panginoon na gusto nating masunod. Diba? Katulad nito, naging Christian tayo. Meron tayong prayer meeting. Alam natin na may prayer meeting tayo. Pero, meron tayong ginagawa na akala natin mabuti. Ipinagpalit natin yun para sa gawain para sa Panginoon. Meron din, meron din. Mindset, Ah, attitude natin, yung skill. yan. Nagkatalo kasi yung bigla na siyang atake sa sarili ng ginagawa mo kung ano yun. Kasi parang kang kasi parang may angel, may kasi dalawa talaga nag-aano yan, nagpapanik. Kahit sino, kahit sa ating lahat, mayroon tayo ganyan. Pero sa attitude na talaga niyo yung time na yun, yun ay halimbawa, ako mabuti. Hindi, para hindi kayo Tapos maligaw. nakakasala Para hindi ako. kayo maligaw. Hindi, ganito may Hindi ko Yung nagawa. paksa, ang paksa natin O pastor, may ganito. Ay ito. Meron ba Kristiyano?
Alam mo yung may gawain, sasabihin mo na, Pasto, atin ako mamaya. Yung salita, di ba? Mabuti yun kasi atin ka. Nung nandyan na, Pero hindi mo ginagawa, hindi mo na ginawa. kasalanan yun. Eh, yun ang Ang tanong ko, kasalanan. ano yung mabubuting bagay? Pero meron siyang ginawa Mabuti na mong mabuti. gawin. Na akala Oo, niya may mabuti. may mabuti. Na hindi oo. ka magkakasala. Eh, yung- Ayun, nangako ka, kasalanan mo Yung yun. kasalanan mo yun. Kasi, Sabi ng mga ngaral, 5, verse chapter 5, mga ngaral ka verse 2. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita mo kung sa harapan ng Diyos. Kasi ang Diyos nasa langit. Ikaw ay nasa lupa. Kunti lang ang sasabihin mo. So ito gusto kong makita natin. Ano yung mabubuting bagay na alam mong mabuti na pwede mong gawin na hindi ka magkasala bilang katangian totoong Kristiyano. Yes. Marami rin Hindi kasi- katangian ng Kristiyano yung mga ngako ka, hindi, kasalanan pa nga yun. Eh. Meron din kasi tayong ano na alam natin tama pero hindi naman natin ginagawa. Halimbawa na lang na Maraming Christians na meron tayong nakita na hindi. Nakikita ko yan. halimbawang nangangailangan ng tulong, gusto natin tulungan pero hindi naman natin ginagawa. Kaya, di ba, ano rin yung, isa rin yung sa pag, ano natin, sa pagtulong ika nga. Gusto mo tumulong, parang may hadlang. Kasi bigyan kayo ng papyaw. May mga Kristiyano kasi, sabi mo nga, by hook, by crook, umalagad na hindi kasama ang Diyos. Ang sabi ni Santiago, kayong mga nagsasabi, mga maghahanap buhay kami sa malayong lugar at kikita kami ng malaki, sabi ng 14 na, hindi nyo ba alam ang buhay nyo? Ano mangyayari bukas? May mga Kristiyanong ganun. Sabi ni Santiago, ang buhay nyo parang singaw. Para ka nagpakulo ng tubig sa takuri na pag kumulo, lumalabas yung sandaling mawawala. Ang buhay ng tao, the same. Ano ang dapat na gawin ng isang totoong Kristiyano na hindi siya nagkakasala, na hindi maging kasalanan sa kanya? Yung mabubuting bagay. Tama sinasabi mo, Brad, pero ang hinahanap natin dito, yung pagiging attitude talaga ng isang Kristiyano, yung kanyang katangian, na dapat ito'y Hintal sa kanya. Yun ang dumadidistinguish ang tunay na Kristiyano. doon mo makikita naman si Pastor, doon mo Kung makikita madidistinguish kung sino na siya nga ay yung Kristiyano. Kasi kung babasihan natin, pag sinabing walang mabuti na masama, di ba? Ito yan. Tapos ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 17, if I'm not mistaken, sabi niya lahat ng maling ginagawa ay kasalanan. Diba? Kung titignan natin yung sinabing mabuti, sa dalawang muka, yung mabuti na mabuti na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, sinabi mo mabuti ginagawa mo, pero hindi ka lugod-lugod sa Diyos, mabuti yun doon sa masama. Tapos yung mabuti, nakalugod-lugod Diyos sa Diyos, yun yung talagang perfect na mabuti. So, tayo kasi bilang Kristiyano, yung hindi talaga tayo magkakasala dun sa mabuting ginagawa natin, yun yung pag-aaral na salita ng Diyos, panalangin, di ba? Kasi, Ano pa? yung mga karakteristik ng tunay na Kristiyano, yung pamumuhay, yung pamumuhay natin bilang sa Kristiyano, yung paglakad natin dito sa mundo ito, yun yung mga mabubuting, yun yung mga gawa ng Kristiyano na talagang mabuti, no? Hindi yung masama sa Diyos, no? Marami kasi tinatawag na kagaya nun, pag sinabi mong sabi mo aatin ka tas di ka aatin. Ano yan eh? Ang sinabi ni Pasto, ang ginagawa mo sa inyo mabuti. Pero dito sabi mo atin ka, di ka matindi na mabuti. Kasi kapag pagka ginawa natin yung isang bagay na hindi nakakalugod sa Diyos at masasaktan ng Panginoon, yun hindi na mabuti yun. Hindi na mabuti yun. Kahit sabihin mo na tama yung ginagawa mo.
Yun ang sa akin. Hindi mo aaminin yung pagkakasala. Tama yun. Ano nga pagkatapos mo ano mo dito? Mr. Prissy, pag ang isang Kristiyano may kasalanan, yun namin, hindi Kristiyano yun. Hindi Kristiyano. Kasi ang kasalanan, ang manifestation kasi ng kasalanan, kung tunay ka na talagang nasa Panginoon, ang kasalanan, nalulungkot ka. Para kang publikano na katabi ng Pariseo na Pariseo na nagbigay, dinadagukan niya yung dibdib niya. Bakit? Alam niya makasalanan siya eh. Siya karapat dapat sa Panginoon. Taliwas sa sinasabi ng Pariseo na siya ay tinataas ng sarili niya. Oo. Diba? Ang kasalanan, ang manifestation nito, nalulungkot ka. Hindi ka papayag na hindi ka magsisi. At hindi mo pwedeng idulog sa Panginoon Lord na pagalitan ko yung anak ko o ano man. Hindi yan ang manifestation ng kasalanan. Hindi papayag yung Espiritu ni Kristo nasa iyo na hindi ka magsisi. Sabihin, Kristiyano ka na eh. Di ba? Kaya pagka nagkasala ka, babagabag talaga yung damdamin mo. Hindi ka Kapag hindi ka humingi ng tawad, questionable yun, malaking question mark yun. Ibig sabihin nun eh. Oo, parang Di ba? mag-sign ka. Mm. Pero yun isang bagay na Kasi pag tayong tunay na Kristiyano, isang nga makapagsalita tayo minsan, di natin nakokontrol yung sarili natin. Naiisip natin yan eh. Kasi inaano tayo ng banal na espiritu eh. Okay, Magsisisi ka ngayon. hindi niyo po makakuha. Ikaw pa rin, ano na ano mo? Yun, yung Kristiyano. Tapos, mabuti eh. Okay. Basahin niyo po, babasahin ko ang verse 15. Ito ang dapat na ugali ng ating, ito ang tamang pag-uugali ng Kristiyano katangian. Ito sabi ng verse 15, sa halip, dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito. Yun dapat. Kasi alam nyo karamihan ng Kristiyano nga, kunwari kausap pa ni pastor. Sister Prissy, ating kababukas, huwag mo sabihin oo. Oo, pastor, sigurado yan. Hindi ka dumalo. Hindi ka dumalo. Anong tawag doon? Kasalanan. Kasalanan. pinakong. Dapat sasabihin mo, Sister Prissy, mayroong kang panangga. Ano yon? Pastor, kung lulubin ng Panginoon, dadalo kami. Kung lulubin ng Panginoon. Ngayon, may sinabi kang lulubin, hindi ka dumalo. Ang tanong, kasalanan ba yon? Kasalanan yun. Hindi. Hindi na kalooban ng Diyos eh. Pero kung mga Kasi ginamit mo kung luluubin ng Panginoon, Maraming gumagamit yan. Na Pastor, kung luluubin ng kasi ang Panginoon. lahat ng bagay kalooban ng Diyos. Makating ka man, hindi. Kaluban ni Lord. Kalooban ng Diyos. Tama? Hindi ka man nakadalo. At least mayroon kang sinabi, binitawan na salita, kung luluubin, Pastor, makakadalo kami. Maliban, sabihin mo, Pastor, sigurado yun. Ating Oo, kami. maaga pa lang. Sabihin, inaasahan namin yung pagdalo mo. Oo. Pero sa yung lulubin ng Panginoon, hindi namin inaasahan na makakadalo Yun. ka. Pero, Kasi mayroong ang Diyos kumikilos. ah, Pag nasa church ka, kalooban. Hindi ka dumalo, hindi ka kalooban. Ibig sabihin ni Santiago hindi dito, namin inaasahan yung pagdalo mo. Kasi sabi mo, ibig sabihin lulubin na- ni Lord. ni Kung Santiago, makakating kami. maraming Kristiyano na mas palalo sa sarili niya, mayabang, magsasalita. O atin ako mamaya, ibig sabihin, talagang sigurado ka. Pero pagdating ng final, wala ka. Hindi Hindi kasala niya ka. ginagamit, hindi niya sinasama ang Panginoon sa kanyang buhay. Nalala mo ba yung kwento ng Panginoon, yung lalaking hangal? Sa Biblia, no? Bas mo yung Brad, yung lalaking mayamang hangal. Diba, nabuhay siya walang Diyos eh. Marami siyang ano. Marami siyang ari-ari, sabi niya, marami ng bunga ang aking bukirin. Kung kamay Ano ang ginagamit niya doon na salita? Pantukoy. siya. Wala siyang Diyos. Hindi niya sinabi, kung lulubin ng Panginoon, pag na-harvest ko yan, at lulubin ng Panginoon, magkaroon ako ng kamalig. Hindi. Yung kanyang statement ito, sabi ng mayamang hangal, ano ang gagawin ko? Alam ko na, gigibain ko
Ang tukoy, puro kanya. Hindi niya kasama ang Diyos at wala siyang kinikilala. At dyan ko ilalagay ang aking ani. At sasabihin ko sa aking kaluluwa. Ito, sabi ni James, dapat ang totoong Kristiyano, sino man ang makaharap nating tao, dapat tayo ay maging isang halimbawa. Kahit ang believer yan. Kasi ikaw ba asahan yan, halimbawa. May unbeliever ka rin. Pahiramin mo nga ako 100 kasi emergency. Pag sinabi ni Karing na mananampalataya, oo bukas, o kaya mamaya, aasa yun eh. Pero kung sasabihin ni Sister Karing, lulubin ng Panginoon, may magbayad sa akin mamaya, makahiram ka. Ay, pagbalik, ay walang nagbayad eh. Yun ang punto ni James. Dapat ang isang totoong Kristiyano, lagi natin kasama ang Panginoon. Lagi natin sasabihin sa bibig, kung luluubin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa mga ngaral, huwag kang pabigla-bigla na sinasabi ng iyong bibig. Dahil ang kausap mo dito, naririnig ka ang Diyos. Diba? Kasi totoo yan. Tayo ang tinitingnan ng mga hindi mananampalataya. Pag nakitaan tayo ng bahid, makitaan tayo ng isang butas, sinungaling naman yan eh. Yan? Sa ano ba yan? Sinungaling yan. Pwede naman. Nakama, Pastor? Hindi, mga 9 chapter. Sinungaling yan. Dapat, ito ang dapat nakataga sa atin ng mga Kristiyano. Sino man natin makausap? Pastor, kapatid, etc. Kung luluubin ng Panginoon. Diba? Kahit sa hanap buhay natin, ginamit ni James yung mga nangangalakal. Kunwari kayo mag-asawa, sasabihin mo, lalo sa luluubin. Ang ba tawag mo sa kanya? Mama, luluubin, mama, na itong December, mabigyan kami ng bonus, luluubin ng Diyos. Di ba? Oo, hindi yung sasabihin mo, alam mo ma, itong December, may bonus ako. Aasa yun eh. Eh kung wala man binigay. Walang dumating. Kapalaluan mo yun, hindi mo sinasama ang Panginoon. Tapos hindi pala Hindi pala nangyari. Awain ka. Kaya nga magka... Pero, pag ginamit mo ang Panginoon, sasabi ni Sister Prissy, ay hindi niloob. Hindi ka looban ng Diyos. Di ba? Kasi lahat ng bagay, hindi inosente ang Diyos. Walang malay. Buk sabihin, hindi aksidente. Walang malay ang Diyos. Diba, malay ko dyan. Ang lahat ng bagay, alam ng Diyos. Control niya ang lahat. Mabuti man o masama. Kaya sabi ni James, ang nakakalam ng mabuti, hindi niya ginagawa, ito ay nakakasala. Marami. Yung mag-share lang tayo sa kaluluwa, katabi na natin. Hindi natin maibahagi ang ibanghelyo ni Kristo. Saranan yun. Nandiyan na yung kaluluwa, oh. Pagkakatao mo na yan, di mo nasisira ng word of God. Kasalanan yan. Tamimi ka, pero pag marites, nalala ko na panood sa TV, sinaksak ng stick eh. Marites eh. Nagmamarites siya ng walang kabuluhan. Di bali tayo magmarites, basta ang ibanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Okay? Ulitin natin, ito ang dapat na maging ugali ng isang Kristiyano. Kung sino man ang ating mga kaharap, bisinting tao, o mababa, sabi natin, kung luluubin ng Panginoon. Kasi may panangga ka eh. Mayroon kang batayan eh. Nangyari, o di ba kalooban ng Diyos? Diba? Hindi nangyari, hindi kalooban ng Diyos. Katulad kanina, pupunta sana kami siya, pinuntahan ako ng Pastor Rumi, magbibihis na ako, bumili na ako ulit. Punta na kami, nakanda na yung bibihis. Hindi nangyari. Hindi natuloy, di ba? Sabi ni Pastor Rumi, hindi natuloy eh. Hindi kalooban. Okay? Meron ba kayo natutunan? Amen. Salamat po, yun lang. Pastor Rumi, baka may dagdag kayo. Wala na. Pastor Alan. So, yun lang. Sana ay meron tayong natutunan. Kung mangangako tayo, Ayun. huwag yung atin ako. Oo. So, pagdating ng final, wala naman. Ibig sabihin doon ka nagkakasala. Pero kung sasabihin natin, kung lulubin ng Lord na makatin ako, makakatin ako. Kung hindi lulubin, hindi ako makakatin. Ibig sabihin doon pa lang, hindi ka aasa sa Kanya na makadalo. Kasi nga, kung lulubin ng Panginoon, makadalo siya. Kung hindi lulubin, hindi siya makakadalo.
Pero kung magsasabihin natin na atin ako mamaya, pastor, ibig sabihin, sure ka. Ano man mangyari, hadlangan ka man ng mga atin ka. Kasi ipinangako mo yun eh, na atin ka eh. Diba? Kaya, so, ang dapat talaga natin gawin, sabi niya Kasi nga, ng hindi Biblia, nila na-apply yung kung luluubin ni Lord sabi ng Diyos. na makakatin ako, Marami ng atin Kristiyan, ako. pag nakarap ng Lord, Kung hindi ka looban ni Lord. Pero gusto kong umatin kung lulubin ng Lord. So, puri na Panginoon, sa mensahe, napakaganda. Ang salita ng Diyos ay talagang nagtuturo sa atin kung paano yung pamumuhay Kristiyano na dapat natin gawin upang hindi tayo magkasala sa Panginoon. Okay? So, tayo. Siguro, Tayo sa prayer request. Ngayon sa akin, prayer request ko, pag-pray niyo ako sa akin pagpunta. Kasi magsusundo ako sana ako kay Lala. Sana ay namin yung gabay at pagsubay sa akin ang style. Alas 10 ang labasan doon. Ayan, siguro pagpapatuloy niyo na lang sa Rumi. Siguro ito lang mag-pray, pastor. alis nga. Alis nga siya. Pag-pray niyo ako. Okay. Okay, ano ba prayer request niya? Sabihin niyo na. Prayer request ko ay Ay, kayo na, Pastor Rome. Pwede naman ikaw. Kung magkuklose. Kaya tingnan, Sige, ako na lang po. ko sa anong prayer request mo? Hindi kasi yung sistema ko, Pastor.